Mapagpalang araw sa inyong lahat. Merry Christmas. And I am happy that may mga kapatid tayo sa pananampalataya na sa mga araw na ito ng Pagdiriwang Pasko ay sila ay nagdadaos o nagaganap ang mga Christmas party. Tunay nga na ito ay akmang panahon na pagdiriwang ng Pasko, ng pagsilang Panginoon, at sana ay hindi lamang tayo manatili sa mga party. Datapwat ang lahat ng ito ay mas lalong titibay ng ating mabuting samahan bilang pamilya ng Diyos. Kahapon, araw ng linggo, pagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. Aside from our biological family, we are reminded that we also belong to the bigger family, which is the church. So mga kapatid, patuloy tayong lumago bilang pamilya ng ating Panginoon. Mga kapatid, iniyawa kayo na pakinggan ninyo si Father Ron upang ating pagnilayan at pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito, araw ng Lunes, ika-6 na araw ng ating pagdiriwang ng Pasko, ng pagsilang ng ating Panginoon. At ang Ebanghelyo ay mo sa Ebanghelyo San Lucas chapter 2 verses 36 to 40. There was a prophetess Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived 7 years with her husband. After her marriage and then as a widow, she was 84. She never left the temple and worshipped night and day with fasting and prayer. And coming forward at the very time, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was with him. Mga kapatid, napakapalad ni Anna, isang prophetess, sa kanyang pagnanais na makadaupalad ng Panginoon, makita sa kanyang mismo mga mata. Ay nangyari nga. At bago nangyari yun, she dedicated her whole life to God with prayer and fasting. At tunay nga sa kanyang panatili, sa kanyang perseverance, ay dumating nga panahon na kanyang ninanais sa kanyang puso ay pagkaloob sa kanya. Kaya mga kapatid, sana sa buhay natin ay huwag tayong tumigil sa ating paglago ng ating panampalataya sa Panginoon. The Lord reveals to us in many ways sa ating pamilya, sa mga tao na ating kasalamuha araw-araw. Sana ang ating puso at isip ay laging bukas sa tulong ating panampalataya na ating makita, masilay natin ang patuloy na pagdating ng Panginoon sa buhay natin. Si Ana sa ating Ebanghelyo ay isang huwaran ng isang taong talagang nagtalaga ng kanyang sarili para sa kanyang ninanais na makapili ang Diyos sa kanyang buhay. Siya ay huwaran ng pagpapahalaga ng panalangin at pag-aayuno. At sa pamagitan ng kanyang dedikasyon sa panalangin at pag-aayuno, ay siya ay hindi binigo ng Panginoon. Dumating panahon na kung saan ay nakita niya mismo na kanyang mga mata ang kanyang inaantay, ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya noong dalhin ni Maria at ni Jose ang bata na si Jesus sa templo, ay naroon si Ana. The greatest happiness of our life as Christians is no other than to experience the presence of the Lord. Sana mga kapatid, ang ating patuloy pagdiriwang ng Pasko ay dalhin tayo sa isang napakagandang karanasan ng Panginoon na sumas sa atin. And may this experience of God in our life may deepen our faith and help us to serve the Lord
wholeheartedly, no? Na tayo ay dalhin sa paglilingkod ng Panginoon ng bukal sa ating kalooban, ng may dedikasyon. At sana ay pagpalain ng Panginoon sa ating pagnanais na lumalim ang ating ugnayan, ang ating panampalataya sa Kanya. So again, a blessed Christmas sa inyong lahat. Sana ay huwag kayong magsawa sa pagdiriwang ng Pasko, sapagkat ang Pasko ay patungkol sa Panginoon na sumasa atin, the Lord who came here in this world. Siya ay sinilang sa mundo ito dahil sa kanyang dakilang pag-ibig para sa bawat isa sa atin. At naway ang ating itinagdiriwang na Pasko ng pagsilang Panginoon ay dalhin natin sa ating pagpasok sa bagong taon. Itong taon na darating, 2025. Let us not forget that we are celebrating Christmas. Let us not forget that we receive Jesus. Jesus is with us. Kaya ating i-alay ang ating buhay sa pag-ibig ng ating Panginoon. At huwag natin kalimutan, ang Panginoon ay laging suma sa atin. So, ito isa sa mga hamon sa buhay natin kasi minsan sa pagpasok ng bagong taon, nakakalimutan natin na tayo ay nagdiriwang ng Christmas, na tayo tumanggap ng pinakamahalagang biyaya sa buhay natin. Sapagkat minsan nakakalimot tayo, saan tayo minsan umaasa, umahantong sa mga pamahiin. Ito minsan sa mga hindi maganda sa pagpasok ng Christmas. Let us enter New Year, pumasok tayo sa bagong taon with faith in Jesus, not in other things, no? Magkaroon ng panampalataya sa Panginoon at hindi sa mga pamahiin na naghahatid sa atin ng walang kasiguruduhan sa buhay. The only one that can assure us, ang Diyos lamang ang makapagbigay sa atin ng kasiguruduhan sa buhay. Kaya, let us deepen our faith in Jesus so that Jesus will give us more life, will give us more meaning sa ating paglalakbay sa buhay. At naway sa ating pagdiriwang din ng Jubileo, na kung saan ang mga pintuan ng mga simbahan na pinili ng mga diocese, no, ay maging paalala sa atin ng pagiging bukas ang puso ng Panginoon sa pagkapadaloy ng kanyang habag sa bawat isa sa atin. God who is merciful, who is love, is always open His heart sa kanyang pagkapatawad sa bawat isa atin, in order for us to be united more closely sa Kanya. Maging kaisa tayo, maging matibay ang ating ugnayan sa ating Panginoon. So again, a blessed Christmas sa inyong lahat. At naway ingatan kayo ng Panginoon. And of course, rest assured of my prayers for each one of you at sa inyong pamilya. God bless.